Sixers pasok na sa playoffs. Makakaharap ang ikalawang seed na Celtics. Hachimura nagbigay ng warning sa Rockets. At Warriors kasado na sa Suns. Take over si Curry at Horford. Hinarang ng Philadelphia ang Orlando Magic sa score na 109-97 ngayong araw upang masiguro ang kanilang pwesto sa unang round ng NBA playoffs kung saan haharapin nila ang Boston Celtics. Mahalaga ang panalong ito para sa Sixers dahil nagmula ito sa play-in tournament, isang sitwasyon kung saan kailangang ipakita ng team ang kanilang tibay at determinasyon upang makapasok sa playoffs. Pinangunahan ni Tyrese Maxey sa kanyang impresibong performance na may kabuuang 31 points. Hindi lamang siya ang nagningning sa laro dahil 5 sa mga players ng Philadelphia ang nagtala ng double-digit points na nagpapakita ng balansing opensa ng team. Malaki rin ang naging kontribusyon ng rookie na si VJ Edgecombe na nagtala ng 19 points at 11 rebounds, patunay na kahit baguhan ay kayang makipagsabayan sa mataas na antas ng kompetisyon. Samantala si Andre Drummond ay naging susi rin sa panalo ng team kahit siya ay nagmula lamang sa bench. Nakapagtala siya ng 14 points, 10 rebounds, 3 steals at 3 block shots. Ang kanyang all-around performance ay nagbigay ng malaking tulong sa depensa at opensa ng Sixers, lalo na sa mga kritikal na sandali ng laro. Kapansin-pansin din na nagawa ito ng Philadelphia kahit wala ang kanilang star player na si Joel Embiid na kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang appendectomy. Sa kabila nito, ipinakita ng team ang kanilang lalim at kakayahang manalo kahit kulang sa pangunahing player. Sa panig naman ng Orlando Magic, pinangunahan sila ni Desmond Bane na nagtala ng 34 points. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang mapigilan ang Sixers. Mayroon pa silang isang huling pagkakataon upang makapasok sa playoffs bilang ika-8 seed sa Eastern Conference. Sa Sabado, haharapin nila ang Charlotte Hornets na kamakailan lamang ay tinalo ang Miami Heat sa isang kapanapanabik na overtime game na nagtapos sa score na 127-126. Ang mananalo sa laban na ito ay haharap sa top seed ng Eastern Conference na Detroit Pistons sa unang round ng playoffs. Sa kabuuan ng laban, kontrolado ng Philadelphia ang takbo ng laro. Bagaman nagawang makalapit ng Orlando mula sa 11-point lead sa kalagitnaan ng third quarter hanggang sa maging 1 puntos na lamang ang agwat sa simula ng fourth quarter. Sa huling 4 na minuto, 4 na puntos lamang ang kalamangan ng Sixers, ngunit nagpakita sila ng matinding depensa at epektibong opensa upang muling lumayo. Tinuldukan ni Andre Drummond ang pag-asa ng Magic sa pamamagitan ng isang 3-pointer. May 41 seconds na lamang ang natitira na tuluyang nagsiguro sa panalo ng Philadelphia. Sa sumunod na balita naman, alam ng Lakers na magiging matindi at pisikal ang kanilang serye sa unang round ng playoffs laban sa Houston Rockets. Kilala ang Rockets bilang isang team na umaasa sa lakas, bilis at pisikal na estilo ng laro at inaasahang agad nilang ipapakita ito sa Game 1 pa lamang. Para kay Rui Hachimura, hindi na bago ang ganitong klase ng laban sa playoffs. Bilang forward ng Lakers, inaasahan siyang tumulong sa pagtapat sa sukat, haba at athleticism ng Rockets sa frontcourt. Matapos ang huling laro ng regular season laban sa Utah Jazz, binigyang diin niya na mahalagang tumbasan agad ng Lakers ang enerhiya ng kanilang kalaban mula sa umpisa pa lang ng laro. Ibang antas ang pisikalidad sa playoffs kumpara sa regular season. Karaniwan nang makaramdam ng matinding pananakit ng katawan pagkatapos ng bawat laro dahil sa banggaan at agresibong depensa. Dagdag pa niya, kailangang maging handa ang buong team lalo na't kilala ang Houston sa kanilang pisikal at atletikong laro. Malaki rin umano ang maitutulong ng pagbabalik ni Marcus Smart na kamakailan ay nakarecover mula sa injury dahil sa kanyang depensa at tapang sa loob ng court. Ipinaliwanag din ni JJ Redick na kinakailangan ang kontribusyon ng bawat player upang matalo ang Rockets, kabilang na si Hachimura. Dahil wala sina Luka Doncic at Austin Reeves sa simula ng serye, inaasahang mas magiging agresibo si Hachimura sa opensa. Patuloy niyang pinaghuhusayan ang kanyang 3-point shooting at tumataas ang kanyang kumpiyansa taon-taon. Sa darating na laro ngayong linggo, layunin ng Lakers na simulan ang serye ng malakas bago ito lumipat sa Houston. Sa kabilang balita, sa isang araw ng matinding aksyon at emosyon sa Intuit Dome, ipinakita ng Golden State Warriors ang kanilang tibay at determinasyon nang makabalik mula sa 13 points na pagkakahuli upang talunin ang Los Angeles Clippers.
Ang laban na ito ay hindi lamang simpleng panalo, ito ay isang patunay ng kanilang hindi pagsuko at kakayahang bumangon sa gitna ng matinding hamon. Pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors sa kanyang pambihirang performance na nagtala ng 35 points na may 7 3-pointers. Bagamat kakabalik pa lamang niya mula sa injury sa tuhod at limitado ang kanyang minuto sa laro, hindi ito naging hadlang upang ipakita niya ang kanyang kahusayan. Sa first half ng laro, nahirapan siya at nakapagtala lamang ng 8 puntos. Dahilan upang mangamba ang ilan kung kakayanin ba niyang maghatid ng lakas sa huling bahagi ng laban. Ngunit sa second half, nagbago ang lahat. Tila nagising si Curry at nagpasabog ng 27 points, kabilang ang isang napakahalagang 3-point shot, may 50 segundo na lang sa orasan na nagbigay ng kalamangan sa Warriors. Hindi lamang si Curry ang nagningning sa laban. Si Al Horford ay naging susi rin sa kanilang comeback win, lalo na sa fourth quarter kung saan siya ay nakapagtala ng 4 na 3-pointers. Ang kanyang mga shots ay nagbigay ng momentum sa Warriors sa oras na kailangan nila ito. Samantala, si Draymond Green ay nagpakita ng kahusayan sa depensa sa pamamagitan ng 2 mahalagang steal sa huling minuto ng laro na lalong nagpahirap sa Clippers na makabawi. Nag-ambag din ang iba pang players sa tagumpay ng team. Sina Kristaps Porzingis at Guy Santos ay parehong nagtala ng tig 20 points, habang si Brandon Podziemski ay nagdagdag ng 17 points at 7 rebounds. Ang balanseng kontribusyon ng buong team ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagawa nilang makabalik at maagaw ang panalo. Sa kabilang panig, hindi naging madali ang laban para sa LA Clippers. Si Kawhi Leonard na inaasahang mangunguna sa kanilang opensa ay nahirapan sa gitna ng matinding depensa ng Warriors. Bagamat nakapagtala siya ng 21 points, nagkaroon siya ng 5 turnovers at nahirapang gumawa ng tamang desisyon sa mga kritikal na sandali ng laro. Sa huling 3 minuto, hindi siya nakapuntos at nakagawa pa ng 2 turnovers na nagbigay daan sa Warriors upang tuluyang maagaw ang laban. Isa sa mga kapansin-pansing aspeto ng laro ay kung paano nalampasan ni Curry ang agresibong depensa ng Clippers. Tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga teams, patuloy siyang binantayan at dino-double team, ngunit muli niyang pinatunayan na kaya niyang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Sa kanyang go-ahead 3, ginamit niya ang matalinong galaw ng bola at koordinasyon kasama ang kanyang mga kakampi upang makahanap ng espasyo at makagawa ng isang mahirap ngunit kritikal na shots. Ang panalong ito ay nagbigay ng bagong buhay sa kampanya ng Warriors sa season. Dahil dito, haharap sila sa Phoenix Suns sa isang do-or-die na laban para sa ika-8 pwesto sa playoffs. Ang mananalo sa laban na ito ay magkakaroon ng pagkakataong makalaban ang top-seeded Oklahoma City Thunder sa unang round ng playoffs. Sa kasalukuyan, dala ng Warriors ang momentum mula sa kanilang dramatikong tagumpay. Ipinakita nila na kahit sa kabila ng mga pagsubok, mga injury, limitadong oras ng paglalaro at matinding depensa, kaya nilang magtagumpay sa pamamagitan ng teamwork, disiplina at tiwala sa isa't isa. Isang panalo na lamang ang kanilang kailangan upang makamit ang kanilang layunin na makapasok sa playoffs. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng laro, lalo na mula kay Curry, malinaw na ang Warriors ay nananatiling isang mapanganib na team na kayang makipagsabayan sa kahit na sinong kalaban.